Tingin, anong nakita? Naglalaro po sila. Ha? Naglalaro po sila. Naglalaro. Dalawa. It's open. Malapit sila, sir. Hayaan mo lang. Ilan? Ilan sila? Dalawa po. Dalawa. Huwag lumapit. So, ganito yung usapan natin ha. Makinig kayo sa akin. Yan lang ang lugar ninyo, yung sa kabila. Ito, sa kanila to. So, kung gagawin kayo sa lugar nila, dapat wala kayong gagawin. Hindi kayo mananakit. Hindi kayo manggugulo. At, never na magpapakita sa kanila. Relax ka lang, kuya. Ang lakas oh. Ito yung lugar nila pala. Ang kasunduan natin, hindi ko kayo itataboy, hindi ko kayo paaalisin diyan sa mismong tinitirhan ninyo, pero hindi nyo guguluhin lahat ng taong narito. Ramdam na ramdam mo, ano? Sabihin mo lahat ng nakikita mo. Tangkad siya. Tapos, bata. Malapit sila sa akin. Hindi kayo matutulungan ng taong to. Huwag kayong mag-alala. Hindi nila kayo matutulungan. Kaya, huwag siyang guluhin nyo ha. At lalong-lalo yung mga nakatira dito. Huwag niyong guluhin. Kung meron kayong gustong sabihin sa akin, kung ayaw niyong permanenteng isarado ko tong lagusan ninyo, huwag niyong guguluhin lahat ng taong narito. May tinabunan ba na balon dito? Yung parang... Well po, opo. So, kaya pala eh. Doon po kami ngayon kumukuha ng tubig po. Sabi nila kasi, yung balon. Sabi niya, amin yung balon. Sa inyo na yan. O yung gate, may gate din po to, tapos may kahon din po. Tama, ito pala yun. Sabi niya kasi kanina, sa lugar, sa room na may malaking box. Box. O, box siya. Tapos may gate. So, yun yung argument nila. Amin yung balon. Sabi niya, Right, ibig sabihin, meron kayong pag-aari nila na nasakot nyo. Okay? So, ganito na lang yung gagawin natin. Since, dito kayo kumukuha ng tubig, tama? Pwede ba na ano, I know, hindi naman siguro bawas sa mga ginagawa ninyo. Maglagay lang tayo ng kahit isang ano dyan. Yan lang, sa gilid. Dito, yung spot. Kahit ito lang, yung kapraso lang ito. Maglagay lang kayo dito ng parang isang kahit maliit na table na kahit ano, na pwede nyo paglagyan ng mga candies o kung ano man. Yung parang token lang na ina-appreciate nyo sila. Parang upa dun sa well, sa balon. Kasi sabi niya, amin yung balon. Ano bang malay kung may balon talaga? Sabi niya kasi amin yung balon. So yun lang yung argument nila. Balon kasi yung sinabi eh. Oh. Kasi yung bombahan, yung una balon yun eh, tapos linagyan na lang ng ano eh. Oh. So yung balon nga kanila. So parang sinasabi, kiniklaim nila na yung balon kanila yon. Ngayon, dahil kanila yung balon, kayo yung mismong nakasakop. Ha? Siguro dati, dahil expose yung balon, walang nagmamay-ari. Diba? So kanila yon during that time. At yung mga tao nga naman na nagsusupply ng tubig sa bukid, sa ano, Opo. eh sila yung gumagamit. Mhm. And who knows, baka itong mga magsasaka before, eh nag-aalay sila. So parang ang nangyari, nakuha niya yung balon na parang hindi kayo nagpaalam. So, parang ganun lang naman yung simpleng argumento nila. Kaya di ba kuya, dito nang galing yung bato? Opo. Nang binato ka? Dito po talaga. Kasi pinangyatwak na tayo. So, dito siya galing sa kabilang Kaya ako na po pinalagyan ng barbwire kasi yun nga po yung naginig ko may nababato. So makakala ko nung una, baka akyat eh. Okay. Tapos parang nag-check kung may tao. Kaya, wala naman silang other interest o saktan kayo o guluhin kayo. Kundi parang may claim lang sila. Kaya sila pumupunta rito kasi meron silang Pag may ari. pag-aari Bigyan na nila. natin yung salbik, baby.
Parang gano'n. Opo. So kung pwede, dito lang sa spot Lagyan na po to. ng table. Kahit ano lang, tapos maglagay lang kayo dyan ng pwede. Hindi naman po sila galit. Hindi naman. Hindi naman eh. Wala naman akong naramdaman na galit sa kanila. Hindi sila galit. Kumbaga, ginagawa lang nila na normal kasi nga, kasali sila Meron dito. sila. Meron silang pag-aari. Kumbaga, hindi naman pwedeng kayo lang kasi taga rito rin kami. Kasi yun yung sagot niya sa akin eh. Tinanong ko kasi bakit ba kasi kayo punta ng punta dito? Ang sinabi lang, amin yung balon. So, the fact na nasabi nila na kanila yung balon at talaga namang May balon. na-confirm ninyo na may balon talaga, eh, that means hindi sila nagsisinungaling. Yun po yung binibida sa'yo nila RT. Oo, So, may deep well po ako. Hindi ka Sabi nila, oh, may deep well ka, hindi ka maubusan ng maubusan ng tubig. So, yun. Yung kanila yung balon. Ibig sabihin, i-appreciate na lang natin. Parang ganito. Parang pagpalagay na lang natin na nagbubuwis tayo sa barangay. Yung ganun ba? So, other than that, wala namang silang masamang intention. So, at least, nahanap natin yung root cause. Opo. Kung So bakit dito, sila. dito po talaga. Dito lang. So, ito nga yung box. Kasi dun sa taas, sabi niya yung box. Anay. Gate. It's open. Tayo pala ang nag-test box. May gate po. Napasok niyo ba? Napasok niyo na po. Hindi pa. Tingnan natin. Tara ba? Sir Ed, papacheck ko din po yung sa bandang basketball court sa may kakawayanan. Kasi yung pinsan ko po nakakita po dun. Dumadaan po ng dumadaan, sabi niya. Kaya nga may gate. Okay, ito nga. Bubuksan ko lang. Maliwanag, may gate. Yan, bukas na yan, bukas na. Pasensya na po. Dito nakalagay yung balon. Opo. Na ginawa na ng ano, Tangke. ng tangke. So alam ko na ngayon yung sentiments nila. Na parang kinuha niyo yung tubig namin. Apo. Kaya sila pumupunta dyan. Pansinin mo, ang kulo kanina, tubig. Apo, yung Yung sa pose. poset. Kumbaga parang gusto niya ipaunawa sa atin na may Yung pala kinalaman yun. sa tubig. Apo. Kaya di ba nung sabi kong, saan ba kayo talaga nakatira? Bigla niya pinatay. Kaya maliwanag yung sinabi yung box, yung gate. Yun lang, ganun lang kasimple yung problema. Kaya ang taas ng bill natin sa OENT. Mas masakit pa yun. Tumatagas. Sir Ed, 100k bill ko dito ng OENT kada buwan eh. Tumatagas pala eh. At least nalaman natin kung anong reason. Isa saan yung nakikita mo dito pagkano? Sa may tapat ng Mary. Oo. Di ba nahilo ako nun? Parang may dumadaan na puti. Kapag titigan ko ng diretso, wala naman. Umuwi lang kasi ang lugar nila, yung puno doon. Naputol natin yung bill. Pag pinuntan po ba yung magagalit sila? Yes. Nagalit sila. Lalo, hindi, inalisan nyo na nga sila ng lugar, gamit nila. Naputol po sila nung nakaraan. Nung kinabitan po ng barbed wire. Oo. Naputol po ng yung sa Kaya pala lumakas. Kaya dumalas yung paramdam dahil may ginawa kayong naputol. No? So actually yun lang naman, yung minsan kasi yung akala natin malaking issue na para sa atin, siyempre mga tao, hindi tayo sanay ng ganyan, So big deal sa atin yun. Pero sabi ko nga, ang kailangan lang unawain, alamin yung pinanggagalingan ng problema. So maliwanag, yung pinanggagalingan ng problema is dahil meron kayong nakuha na pag-aari nila. So isang entity lang po yung Isa lang, sila lang yan. Kita mo yung way, sabi nga ni Kuya, pag ganon, di ba? Pag ganon, pag tinumbok mo yan, yung direction na sinasabi niya, doon din pupunta. Ano kasi yan parang ang gusto nila ganito Kayo ba ang aalis o kami ang aalis? Parang ganon. Kasi dahil unrecognized sila. Hindi sila na-recognize, hindi na pansin yung presence nila. Although sinasabi nga nila na meron silang pag-aari na kayo ang kumuha, kinuha ninyo. So yun lang naman yun. So para tignan natin yung magiging reaction nila dun sa gagawin natin. No? So simple lang, alay lang, mag-alay lang kayo. And then kinabukasan, tapon nyo na, palitan nyo na kasi hindi naman totoong kinakain nila yan. It's the essence. Yung essence lang, tsaka yung thoughts na sila ay nire-recognize.
Hindi Hindi naman. na, Sir Ed, mahal bigas ngayon eh. Pwede naman. Konti lang yan. Pwede naman, candy. Pwede naman yan. Kasi may mga bata, may bata. Ang mahalaga lang ay yung idea na sila ay ni-recognize na ninyo. Yung presence sila, hindi na baliwala. Ganun lang. Basta huwag siya pupunta sa kwarto ko. Minsan kasi Hindi siya mali, ano? Ay, hindi. Hindi siya malevolent na mananakit. Hindi. Ano lang yun. Although, ang galing ha, kaya niya magbukas patay ng faucet at on the spot habang nandun. Nakita mo kanina. Paano sila? Oh, paano? Ano sila, Boss D? Parang, ano siya, yung bata, babae siya. Tapos yung, yung kasabi ni Sir, yung matangkad. Ayun yung kaya nagsasabi ako kanina na pag sila lumapit, kasi lumalapit sila sa parang Hindi, baka lumalapit yun dahil kay Kim. Katingin lang. Hindi mo kausap ng seryoso. Hindi, I mean, nanginginig na nga siya kanina. Kaya nga nakita ko nanginginig nga siya para ma-break the ice, para maganda lang yung vibes. Pero, like, may matangkad, tapos, Apo, Boss D. Yung siguro yung nagsasabing kanina pangalan Lisa, yun ata yung above yun, above. Apo, Boss D. Yung matangkad ba, ang tingin mo siya parang nag-glow lang. Paano? Ano? Parang nag-glow. Parang Parang gumaganon break ganon. po kasi siya eh. Parang ganon ang dating. Parang gumaganon ganon. Break yung mukha niya. Pero yung bata, parang naano talaga yung mukha niya. Clear na clear talaga, parang clear. Talaga, Boss. Yung matangkad, parang shadowy na, hindi yung Blurred. blurred na. So yun nga, sila din yun. Sila din yung naglalakad dito. Kasi sa studio pa lang, Boss D, nakikita ko yung bata eh. Kaya, ang last... Hindi mo kasi naaya sa email, 5 man kayo ng 5 man. Mapili ka daw kasi. Mapili kayo, choose you porket 200 star na kayo. Hindi. Heavy lang ina. Pero yung experience, tol, ano yung experience mo? Kasi nakita ko nanginginig ka eh. Kinakabahan ako baka mag-pass out siya. O baka mag-pass out siya eh. Hanggang ngayon, nanginginig pa rin ako eh. Yung experience ko, nakakatakot. Kasi hindi ko naman ina-expect na ganun yung mangyayari. Kasi biglang lumalapit sila sa akin ng... So ang lakas po talaga ng Marami presence. Dalawa lang po yun. Dalawa yung kumaga, ganito kasi yan eh. Yung inopen ko na portal, Yung Sir, baka hindi nyo pa nasasagado yun, Sir Ed. Hindi sarado. sarado naman eh. Nakalimutan. Eh, gusto tayo dun. Kalimutan yung pangako ata. Seryoso kayo, Sir Ed. Baba. Check mo. Medyo Princess, matagal check mo. yung sagot Nag-isip siya. Nag-isip Sir Ed eh. Check mo nga. Ikaw na. Ayun. Sinarado ko. Kasi kaya ko lang naman inopen para makita niya kung ano yung nasa kabila. Vin, just yung image yung nakita mo dun, yung binuksan yung portal, ano yung paligid? Gusto ko malaman. Ano lang sa Boss D, parang bubat. Tapos, yun nga yung bata. Pero di ba, kung papansinin mo, kahit pumunta ka dyan sa kabila, hindi yun eh. Hindi yun yung lugar, di ba? Opo. Ay, ibang- Sa ibang parang scene. lang po sila naglalaro. Pero yung matangkad din po talaga ang mukha. Ano yung matangkad, hindi siya naglalagod, like nakatayo lang, o Nakatayo lang yung tapos naglalakad palapit Siya sa'yo. yung shadow figure eh. Kasama niya yung yung... Mataas balahibo ko. Yung sinasabi ko sa'yo, Boss, din lagi nagbobola. Opo. Siya yung shadow figure, yung matangkad. Opo. Kumbaga, siya yung Boss guardians D. dyan. Siya yung nagbabantay. Pero buti, nabilang natin ilang entity. Kasi po, Sir Ed, like I said, Pero tama na 3 kasi 3 din yung binanggit sa atin noon. Nung Na nung isang architect. babae, isang lalaki, isang bata. Mm. So tama na 3. Kasi yung architect po, pati engineer, ayun po talaga yung nagsabi sa amin. Bago kami lumipat dito, bago i-turn over yung bahay, sabi ko, parang joke lang po. O baka mamaya natatakot kayo dito, Sir Arky, baka kasi mag-isa lang, ano lang kayo dito. Sabi niya, ay boss, hindi mo lang alam. Ikap kami pasukin yung studio room sa second floor, dito, pati yung kwarto ni Kim, pati yung Kwarto ko? sa side na, hindi kwarto mo, yung sa, sa recording natin, podcast room. Hindi na, magbigay ka kasi doon ng pagkain mo ha. Oo. Madamot yan, te. Ako kailan Hindi, pero yun po yung sinabi, naging aware to, sabi nila, boss, di pati sa kwarto mo, pati sa man cave, pati dun sa, palagi po talaga, Sir Ed, talaga dun sa 2 kwarto sa dulo. Hindi, minsan nakatayo po dun talaga. May nakaupo sa Doon gaming chair. naman tayo unang nakareceive ng Opo, ayun nga po eh. Sa man cave yung nagsabi ng 2, tapos biglang 3. Oo. Parang humabol lang yung isa. Pero no offense kanina talaga nung
Nung sinabing 2. Yung sinabing 2, Sir Ed, kasi nanggaling sa kanang tenga ko yun eh. Pag nung habang dito, nung sinabing 2, dito dumaan, hindi nanggaling sa box. Ginagamit lang kasi nila yung box. Kasi yung frequency, humahanap sila doon ng frequency na kung saan sila magpipit para makapagsalita. Sabi dumating kayo nung una, hindi ko pinapansin. Ngayon, naging ano na siya, di ba? Parang dumating kayo, parang pinapansin ko na. Sa tingin nyo, pagkatapos na itong day, sa side ko, parang wala pa rin akong pake. Depende. Kung i-accept mo yung fact na totoo talaga yung na-experience mo. Kasi kung i-deny mo pa rin yung sa sarili mo, same. Same lang po. Same lang. Kasi maganda nang i-deny na lang, para wala naman. Kagaya nun, no? sinabi mo na dumaan sa tenga mo. So, that means, may something na dumaan talaga sa tenga mo. Pangalawa, yung ginawa naman natin na unang-una, first time ko dito sa lugar, wala naman akong idea regarding sa kung anong meron eh. Diba? Pero, nagre-relay kasi ako sa messages na nanggagaling din sa kanila. Kasi alam ko na magagamit ko yun para tulungan ko sila. Hindi nga ako aware na tungkol sa gate. Isip ko, gate, dapat doon. Gate, box. Aling ba yung box? Eh, siyempre, alam natin na box yung mga ganyan lang. Opo. Diba? Tapos, habang nasa room tayo, nung sinasabi niyang box, pinapaalis eh. Alis. Sabihin, hindi doon. Hanapin pa natin, mag-explore pa tayo. Up to hanggang sa point na marating na natin yung mismong pinalalagyan. And doon nga lang din ako nagulat na box pala to. Itong part na to. Dalawa lang po sa akin yung creepy. Ay, tatlo. Yung bumulong. 2. 3. Yung bumukas yung TV ko. Ipatay nga natin yung aircon. Andito sa akin yung ano. Pakitawag nga po yung mga kasama ko. Close box daw po. Ma! Ano bumukas yan? Ikaw lang. Ayun yung pinaka-awkward moment sa akin talaga, yung TV. Patay, Sir Ed, patay yun. Oo, pumasok tayo, wala. Yung remote control, ang layo sa akin. Tapos bumukas yung TV. Third, yung faucet. Ikaw yung bubukas ng faucet dito. Kung yes, pailawin mo yung pangatlo. Pinatay niya. Namatay na. Pinatay niya. Pinihit na. O, ba't mo pinatay? Narinig mo yung pinihit? Oo. O, bakit mo pinatay? Tinanong ko lang kung ikaw ang nagbubukas. Nung una, walang ganon. Ang dami Andun ako natin. Hindi, makikita naman natin yan sa video eh. Maginig naman na. Pero, pinatay. Pero wala ako sinabing may balon. Kaya ako nagtanong na may balon ba dito? Kasi sabi niya, amin yung balon. Asan yung balon? Kasi sinasabi niyo sa inyo, asaan nga? Kaya tinanong ko na, meron ba kayong tinabunan na balon o ginamit na balon dito? Paano, bakit sasabihin itong amin yung balon kung wala namang balon? Wala eh. Wala. Saan mo ilalagay ang balon dito? Puro bato naman yung nakita ko. So, yung tanong ko lang. Last question, Sir Ed. Just curious, since nasabi niyo hindi malevolent yung yung nandito, naka-encounter na po ba kayo ng malevolent po? Talaga like, hindi siya, yung parang nagpaparamdam lang, like physical na po talaga siya. Dumating sa point na meron akong bahay na pinasok na yung mismong may-ari ayaw na nga umuwi doon. Talagang nanggugulo na. Pagpasok ko doon, alam mo yung pagpasok mo ng pintuan, yung design ng bahay, pagpasok mo ng pintuan, may hagdanan pa gano'n. Opo. Tapos yung hagdanan nila, parang pinaka-display nila, may mga alak. Pagpasok namin, may parang ang bilis na, parang may hangin na gumanon. Tapos biglang yung mga alak, ginan nyo lahat. Siguro mga 5 bote yung nalaglag. Eh, paano mo maibabagsak yung alak? Opo. Meron siyang lalagyan. Sabi ko dun sa mga kasama ko, diyan na lang kayo sa baba, ako na lang. Pagpasok ko dun sa isang room, kasi naririnig akong umiyak. Pagpasok ko dun sa room, biglang nilak niya yung door. So inatake talaga kayo? Sinarado niya yung pintuan. Hindi na ako makalapa, hindi ko mabuksan. Tapos, meron dun closet na nakadikit sa wall. Di ba yung mga... Opo, built-in closet.
built-in na ano. Opo. Sa ang taas ng closet eh. Para pag binuksan mo gano'n, malaki yung taas. Iyak siya ng iyak doon sa loob. Sabi ko, kung hindi ka makikipag-usap sa akin, hindi kita matutulungan. Ito lang naiyak. So no choice ako. Ayaw naman niya ako palabasin eh. Pagbukas ko na gano'n, nakita ko yung babae. Yung babae nakalugmok. Basag yung dito niya. Tapos bigla niyang inopen yung pinto. Nabukas, narinig ko yung gumanan yung doorknob mula sa labas. Kasi sumunod na ako, sinundan ko siya, pumunta siya sa kabilang room. Pumasok ngayon sa salamin. Tapos tinawag ko na yung mga kasamahan ko kasi tawag ako ng tawag, walang nakakarinig. Sabi, hindi ka namin naririnig. Paano hindi ako naririnig? At dito ako nalock sa room na to, nasa taas ako, nandito kayo. Gumagano'n ako sa ang sahig pa naman, kahoy lang eh. Hindi niyo ako naririnig sa baba. So nang tinawag ko sila, 3 kaming nandun sa harap ng salamin. Nung pag ganun ko, sabi nung isa kong kasama, kasi nakapikit ako dito. Pag ganun ko, kita daw nila yung kamay ko, parang pumasok sa loob ng salamin. And then, yun na, may pinakita sa akin na senaryo. So ang ginawa ko, yung nakita kong senaryo, pinakonfirm ko na lang. Which is true, na may nangyaring ganun. Sabi kasi ng babae, tinapon nila ako eh. Sabi ko mag-ano nga kayo, mag-investigate, magtanong-tanong kayo kung meron bang natagpuan na babae malapit dito. Ano yung itsura, estudyante siya, na medyo bilugan, ganyan. Yung description ko sa kanya, nag-fit din sa sinabi ng barangay. Siya yung nakarating doon. Yun talaga, malevolent. Kasi, isipin mong ilalakan niya. Siguro kung matatakot ka, magpapanik ka na, Papanik ka na po, opo. So either atakihin ka o kaya yung point na binagsak niya yung mga bote, doon pa lang. Ayaw ka niya nga nandun eh. Tuloy ka o hindi. Sa akin na. Ito, gusto ko lang po malaman yung experience nyo. Kasi ang dami dito sa Philippines, like haunted hospital, haunted house, mga ganun. Eh, yung pinakasikat po yung Diplomat Hotel sa Baguio, tapos Dalapegal House, yung White House. May aggressive po ba doon na mga ano? Doon sa haunted hospital, yung part lang na may morgue. Hindi ako nakapasok doon. Doon sa may morgue. Hindi. Baka doon yung binabato sila. Saan lang po sa first floor, second floor, yung may butas-butas. Hindi doon. Tapos lumabas na po ako noon. Hindi doon. So sa may pababa. Sa may morgue. Hindi po na. Sa area ng morgue. Kasi pinagbabawal po kami, sabi nung guard doon, eto lang yung dadaanan niya, pupunta ka dyan, akit ka dito, tapos dyan, bababa ka dyan, tapos yun na, nasa likod na ako nun. Tapos abangan ka, hintayin ka na lang namin sa likod. So ayun po yung linakad ko. Bam, sumakyat. Tapos may butas-butas po siya, yung second floor yung may butas-butas. Ingat ka lang dyan, may butas-butas. Opo. So, naka-flashlight lang po, yun po, tapos hagdan pa ba. Pero kung may isang place kayo na hindi po pupuntahan, like napuntahan nyo na pero ayaw nyo nang balikan, meron po kayong ganun. Before, nung hindi pa binabago, Laperan. Totoo pala talaga yun. Baguio, baby, White House. Kung Ginawa kasi nilang restaurant. ginawa na kasing restaurant yun, actually, in-exorcise na siya, inano siya. Kasi malalim yung history nun. Na-trace din naman itong mga later part na to, itong mga huling nag-ayos. Talagang inano nila. Pero, still, nandun pa din yung mga nagpaparamdam. Opo. Ginawa lang nilang active yung area. Pero nandun pa rin. Pero kung meron, kunyari, hanggang gayon, same pa rin siya. Yun, hindi ko na babalikan niya. Demonic po talaga siya, demonic. Kasi doon ako nakaranas na hinawakan ako, ayaw akong bitawan eh. Yung merong kasing room doon, na malapit sa kitchen. Yung room na yun, pagpasok ko doon, ang makikita mo, mga paintings, parang mga abstract na hindi mo maintindihan. Kaso, pag unang tingin mo dun sa abstract na painting, parang doon pa lang, siyempre, although, siyempre may imagination ka, di ba? Kasi, yung pareidolia kung tawagin. So, pag tingin ko doon, yung mga nabubuong image, merong sa gilid doon kasi, yung parang cabinet, manipis lang siya, tapos nagsishake na gano'n. So, nung nagsishake na yung cabinet, lalabas na ako dapat. So, hindi ako makaalis. Nawakan na po talaga. Hindi talaga ako makaalis. Kasi, ayan na lang yung door, hindi ko pa maabot eh. Parang merong, alam mo yung may force na nandito na hindi mo maabot.
dayaan ko na lang. Ginawa ko, instead na tumayo ako, umupo na lang ako doon. Napakaramdaman ko kung mawawala na yung mabigat dito. Nung nawala na, tumayo ako. Kung nakakahawak na sila ng tao, kaya nilang pumatay. Opo. Kasi nahawakan ka na nga physically. May force na siya. Opo. Eh gano'n na lang kadali sa kanila, napali pa rin yung gamit, ihampas sa'yo. Opo. Ay, hindi nyo gusto ko pasukit yun kasi nakasagado nun eh. Wala na. Renovate. Galing po kasi ako ng Belgium. Tapos umuwi po kami. Pumunta kami Baguio. Pinuntahan ko po Diplomat Hotel, which is may restaurant sa baba. So parang naging ano na lang po siya eh, parang activity na parang if ever punta ka doon. Tapos dinaanan po namin yung White House. Nakasagado po talaga. Bawal pong pumasok. Like no trespassing nakasulat. Pero kanina talaga yung feeling. Mabigat na pain. Bigat sobrang gusto kasi lumalapit sila sa akin gusto eh. Kasi narinig din sila boss. Tapos bigas yung gata. Talagang biglang nagte-teleport papunta sa harap mo. Kaya sabi ko nun, Parang horror movie pala yung nararamdaman mo doon. kaya sabi ko kanina boss, di ba huwag sila lumapit sa akin. Nag-uwag ako. Pagka kinakausap ni Sir Ed, lumalapit. Ako boss, biglang lumalapit. Tumataas pa tayo. So pagka kinakausap ka ni Sir Ed, lumalayo sila. Pagka kinakausap niya, lumalapit bigla. Apo. Ina nga naman yun. Talaga, tol, di ba? Pagka ito yung box ni Sir Ed, di ba? Nakaganon ako. Apo. Tol, dito nang galing yung 2. Ito. Nagsalita talaga. Oo. Tapos, 2. 3. Yung 2, pam. Umalis na ako nun. Parang tanga na, taas balahibo ako eh. O, feeling ko, dahil doon sa gumaganon eh. Kaya parang may explanation pa din. Pero yung bumukas yun. Patay yun. Nagsalta kanina, tumas balahibo ko. Pero yung takot factor, wala doon. Yung bumukas yung TV. Kasi yun yung pinaka-question talaga eh. Ba't bumukas yung TV? Yung remote, tol, ang layo. Kumbaga, andito ako. Ito yung kama, di ba? Andito ako. Andito yung remote. Imposible maano mo yan, tol. Gumanon ka, di ba? Ang layo ng remote, andito. Tapos dito ako biglang bumukas. Gulat ako kay JP. Remote, andito ngayon. Biglang nagsisink in lahat eh. Kasi kinakausap ko siya eh. Sabi niya pala, Sir Ed, every time na kinakausap mo siya, hindi daw lumalapit yung entity. Tapos once na kinausap mo yung entity, parang yung entity, yung layo daw, andito kayo, tapos yung entity nandun sa may ring. Tapos pag kinausap mo daw yung entity, bigla daw nagte-teleport sa harap niya. Parang nung kinakausap ni Sir Ed si Rinjas, lumalayo yung entity, bumabalik doon. Tapos pag kinausap na ni Sir Ed, bumabalik sa harapan niya, dito daw talaga sa harapan niya. Tumataas ba balahibo ko? Yun. Boss, tumataas balahibo ko pag kinukwento ko. Kasi ang creepy. Kung yung expectation mo sa horror movie, lumalabas pala, experience pala, ano? Oo, mismo eh. Oo. Sir, Yawa mo. hindi, like first time experience eh. Ang sakit sa feeling eh. I mean, sorry ah. Ang sakit sa feeling. Like, you cannot explain something na ano. Ang sakit sa feeling na okay. Pero yun nga, after nun, knock mo na ako. Nung nakita, sila na po nakaramdam. Kaya ako po kayong kinontak. Ako kasi, sabi ko wala. Sila, meron. Alam po ni Rose na hindi ako niniwala sa mundo eh. Alam niya po, ikaw magpapaano ako kay Sir Ed. Sabi ko, hindi tol, kasi yung mga tao dito nagsasabi na ako, Wala pa rin. patay mali siya pa din. Baka malay mo, sila yung tama, ako yung mali, or ako yung tama, sila yung mali. Kaso ngayon, tayo lahat mali. Pero wala nang pagkatalunan. Pero ang sarap sa feeling na na-experience ko ngayon. Today was, I like it.